walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin. Charot! Hindi ako fresh ngayon dahil sobrang pagod na pagod ako yesterdays. Kahapon nag-sports day nga kami. Talagang grabe yung pagod namin buong maghapon. Laro dito, laro doon, cheer dito, cheer doon. And then, ayun nga, nanalo ang team namin ng bonggang-bongga. So, masaya naman. Masaya yung sports day kasi syempre na-meet mo yung mga ibang teachers sa iba't ibang klase ng eskwelahan. Tapos, ayun, may parade, so yon ang bongga ng parada. Saya lang, basta nag-enjoy kami ng bonggang-bongga. And then, ayun, nung gabi, syempre, nomo-nomo, di ba? Party-party, kasi syempre, celebration. Inabot kami ng, ako maaga ko umuwi, mga alas 12 nandito na ako sa bahay. Pero sila, hindi ko alam kung anong oras natapos. Alas 12 ng gabi ha. Tapos ayun, grabe, lasing na lasing ako kasi sobrang dami talaga ng palibreng alak, charot, so yon. Anyway, so at the end of this story, masaya. Kaya lang, ayun nga, pagod. And then, ayun nga, kaninang umaga naman, syempre, pagkagising ko, naligo ako, tapos, ayun, nagpunta ako ng masahe, nagpamasahe ako, grabe, yung nagmasahe sa akin, nakakaloka, ang gusto ko hard, kaya lang parang inaantok siya magmasahe, as in talagang parang wala siyang energy, sayang yung pera, charot. Hindi naman ako makapagreklamo kasi nga matanda na, kawawa naman baka mamaya mawalan ng trabaho. So hinayaan ko na lang, pero sabi ko nga sana naman, itong mga taga-masahe na to, gawin nila yung trabaho nila ng maayos. Kaya ka nga nagpapamasahe para matanggal yung sakit ng katawan mo. Kaya ka nga nagbabayad, hindi naman libre, di ba? So, okay lang yung tamad-tamad kang magmasahe kung libre, kaso binabayaran eh. So, per hour yan, di ba? So, anong use no nagpamasahe ka para kung hindi naman matatanggal yung sakit ng katawan mo. So, yon. So, nakakaloka lang. Anyway, hindi naman ako nag-complain dun sa owner. Kumbaga, parang dead man na lang ako. Kasi nga, parang feeling ko, no choice eh. Actually, nagpapamasahe ako dun madalas. Sobrang galing nila magmasahe. Ewan ko ba, yung napatapat sa akin, medyo, ay nako, tamad pa siya sa sarili niya, ganon. Sabi ko nga nakakaloka. Natutulog talaga siya habang minamasahe niya ako. Yung hindi na gumagalaw yung kamay niya, ganon. At, nako. So, sabi ko nga, next time talaga kailangan maging maingat sa mga mapapatapat sa'yo, ganon. Ay, nako, eto pa. So, kaninang umaga, syempre, putok na putok yung balita kay Maria Gigante. So, pinanood ko siya. Tapos yun, ang bongga. 3 hours yung show. So, yun, medyo nakakaloka kasi nga, ang tagal, ang daming eksena. Pero masaya kasi after ng show nila, syempre panalo Philippines. O, di ba? Ito yung magandang laban ng Venezuela sa Philippines eh. Kasi si Miss Venezuela, umaarangkada din talaga ng bonggang-bongga. In fairness sa kanya. Plus, maganda talaga siya. Ako natuwa ako dito kay Miss Venezuela kasi sobrang sports. Yung alam mo yun, yung tinaray niya yung best na kaya lang kasi talagang destiny to ni Maria Gigante. So, yon. So, congratulations sa atin lahat. Congratulations sa Pilipinas. At congratulations dahil ang galing-galing ni Maria Gigante. Para sa akin, sa lahat ng aspeto, talagang nag-number 1 siya. Doon na lang sa parang sportswear nila. Nakita naman natin na gano'n siya kabongga. Pagdating dito sa evening gown, umeksena naman ang lola mo. And then, pagdating sa Q&A, kumabog naman. So, sa madaling salita talaga, kapag ikaw talaga total package ka, may body, beauty, and brain, talagang mananalo ka, di ba? So, yon. So, kasi yung iba kasi ang sinasabi nila, nako, nanalo si Maria Gigante kasi ang galing-galing ng Q&A niya. To be honest, kasi total package siya at nakitaan siya na ito yung hinahanap namin. So, kasi ganun yun eh. Ang organization, kapag nakita nila yung hinahanap nila doon sa isang kandidata, ayun yung ipapanalo. So, yun, nakita naman natin si Maria Gigante na sobrang talagang pak na pak ang galing, di ba? So, eto na, sabing ganon.
kaya daw nanalo daw ang Pilipinas kasi first time daw ng ating kumbaga parang national director na nag-franchise dito sa Miss Universal Women. To be honest, hindi yun ang nakikita ko. Yung nakita ko si Maria Gigante yung ilalaban, sabi ko nga, nandoon pa lang niya sa Pilipinas, kinokoronahan pa lang bilang appointed. Sabi ko, ay mananalo to. Alam naman kasi natin yung caliber ni Maria Gigante. Magaling sa com skills plus talagang ex-senadora. Di ba nga sa Miss World nga, eto nga yung chika, sabing ganon. Eto daw si Gwendolyn Poriol, hindi daw nakapag-uwi ng corona. Samantalang etong si Maria Gigante ay nauwi daw ang corona ng bonggang-bongga. So yon. Ako para sa akin, siguro yung kay Maria Gigante ay time will come, di ba? So parang hindi para sa kanya yung Miss World Philippines kahit alam natin na dapat siya yon. Kasi nga, para kay Gwendolyn Poriol yon. Pero wag natin isipin na si Gwen na karma samantalang si panalo. Walang ganon. Kumbaga dapat ang isipin natin dyan, hindi rin talaga destiny ni Gwendolyn Poriol na maging Miss World. So, hindi rin destiny ni Maria Gigante na maging Miss World Philippines. So, ngayon, imagine mo, kung naging Miss World Philippines siya, paano siya makakalaban dito sa Universal Woman, di ba? So, ang para sa kanya talaga yung Universal Woman. And then yun, talaga nga hanapin mo yung daan patungo sa tagumpay mo or kaya kusa yan darating. Yung sino ba makakaisip na si Maria Gigante ang i-appoint ni Mr. Arnold, di ba? So, di ba? Parang out of the blue, parang biglang, si Maria Gigante ang ilalaban. But, para sa kanya kasi yung corona ng Universal Woman. So, ayan, nakita natin yung resulta. Parang in the future to. Tapos, eto na, dumating na yung future na yon at nakita natin na si Maria Gigante yung kinoronahan. So, yan. Di ba? Ang bongga lang. Anyway, good luck kay Gwendolyn Poriol. Sana lumaban pa siya ng ibang pageant. So, yun yung hintayin natin. So, doon naman siya nagtatanong si Maria Gigante pwede sa Miss Universe Philippines. To be honest, oo naman. But may nagre-react din na natalo nga yun sa Binibining Pilipinas noon. Hindi nga binigay sa kanya yung corona ng Miss Universe Philippines noon. Nasa Binibining Pilipinas siya. Siguro dahil iba yung hinahanap ng mga panahon na lumalaban siya. Ganon. Or marami siyang nakasabay na mas kabog, mas bongga. But sabi ko nga, time per time yan. So, ayan na, nasa kanya na yung panahon na talagang eto na, kukuha ka na ng corona at international queen ka din. O, di ba? So, tingnan mo naman yung blessing niya, sobra-sobra. And then, yung dito naman kay Miss Universe Philippines na sana sumali si Maria Gigante. In the future, malay mo maisipan. Kung ayan ay nakadestiny kay Maria Gigante, kusang mangyayari yan di ba? Kusang darating yung panahon. Kumbaga, talagang time, alam mo yon, yung talagang kung destiny mo. Sabi ko nga, maganda naman yung Universal Woman and then sana magawa niya yung kanyang advocate at kung ano man yung sinusulong niya ditong advokasya. And then, malaman natin in the future, di ba? Sino naman daw ipapadala natin sa in the future? Ayun nga, tulad na sinabi ko kanina, si Pauline Amelex pwede dito sa Universal Woman. Sa totoo lang kasi, si Pauline kasi makuda to. Tapos alam mo yun, madami siyang galing talaga. And then, kung hindi naman si Alexi Brooks, pwede rin dito. Kasi parang empowered, parang feeling ko, madali para masungkit nila yung corona ng Universal Woman pag yung mga atake nila ay katulad ng naipakita ni Maria Gigante plus complete package din. So, yon. So, sila yung mga nakita ko. But, hindi natin alam kung ano nga ba ang plano ng Pilipinas ngayon sa Universal Woman. And then, tignan natin kung mapapaunlad to ni Maria Gigante in the future. Diba? So, yon. So, nakakatuwa. So, kanina nga, ang eksena ni Maria Gigante, syempre, breakfast in the bed, diba? So, yon. So, ang bongga. So, natutuwa ako kasi talagang nakita din yung potential talaga ni Maria Gigante. Kasi marami din naman talaga din tong
beses na nabigo sa bawat pageant, di ba? Iniyakan niya pa yun ng bonggang-bongga. So now, hindi na siya iiyak kasi nandito na. So yon. So natuwa lang ako doon kasi talagang ang bongga talaga ng Universal Woman. And then, na yun, nakita natin kung paano si Maria Gigante gumalaw, umeksena, pumalo ng bonggang-bongga. So talagang nakakatuwa kung iisipin mo. So nalungkot din ako kay Venezuela kasi parang feeling ko laban na laban si Venezuela. But sabi ko nga, first runner-up is a first runner-up. Diba? So hindi yan basta-basta kasi iba yung iba din yung talagang kalibre na ibinigay niya dito. Actually, kung saan ba lumamang si Venezuela, I think sa ganda. Yung ganda talaga na meron siya na masasabi mo rin na pan-universal woman. Saka ang bubbly ng personality niya, no? Yung sobrang parang feeling ko, talagang total package din talaga si Venezuela. And then, ayun, maganda kasi sila yung nag-last two standing. Tapos, alam mo yun, yung nagputok sa kanya is talagang proud na proud kay Maria Gigante. And then, ayun, nakakatawa. So, natuwa ako kasi parang feeling ko, yung pageant na to ay para kay Maria Gigante talaga. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang para lalo kang gumanda. So yon guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.